tayong magandang pag-uusapan ngayon. Ito ay pagkakamali ng magulang natin tungkol sa pera na ayaw aminin sa kanilang mga anak. 10 money mistakes of parents that they won't admit to their kids pero inaamin nila sa amin na pagkakamali nila as a financial advisor. May kanya-kanyang dahilan, of course, kung bakit nila ginawa ito. Ang request ko lang dito is bawal ang judgmental at huwag niyong i-judge yung inyong mga magulang. Gawin natin silang example na huwag nating gawin sa sarili nating pamilya. So bago yan, ito pala si Rome, a licensed accountant and licensed financial advisor dito sa Australia. And currently, nandito ako sa North Queensland, sa Townsville. Kung bago kayo sa channel na ito, every week nagre-release ako ng video patungkol sa pera. At kung gusto niyo mag-subscribe o mag-like, alam ko marami kayong matututunan. So, meron akong listahan dito, 10 pagkakamali ng magulang ninyo na hindi inaamin. Nangunguna dyan, yung tinatawag kong entrepreneur syndrome. Magulang natin gustong maging negosyante pero hindi naman alam magnegosyo or hindi naman alam ang papasokong negosyo. Nangunguna dyan ang networking. Nothing against networking business. It's a good business but it's not for everybody. Ang parang problema ko lang dito is meron tayong mga magulang na nag-join lang sa networking dahil hindi mahindian ang kanilang kaibigan. Kakahiya naman kasi. Sige, mag-comment nga kayo dito kung meron kayong kakilala o yung magulang nyo nag-join dyan. Nag-join lang tapos walang ginawa. It's a waste of money. No? Ang maganda siguro dyan is aminin sa kaibigan natin na I'll support you with your business pero ang negosyong ito is hindi para sa akin. Pero kung gusto nyo na talaga, gusto nyo na you can grow that business. Kasi negosyo kasi yan yung networking na yun. No? They will train you to be a business owner. Pero kung hindi mo alam ang gagawin mo is it's a waste of time and it's a waste of money. Especially kung ang rason mo lang sa pag-join is pinagbibigyan lang yung kaibigan. Pangalawang pagkakamali, believing that kids must have what other kids have. No? Kung anong meron sa anak ng kapitbahay, of course, dapat meron din ang anak ko. Alam natin na mali naman yun. Ano? Kung hindi mo afford, of course. No? And bakit mo sasabayan, di ba? Yung laruan na meron ng kapitbahay, anak ng kapitbahay ninyo. No? Kung ano ang meron sa kapitbahay ninyo, you cannot compete with other, di ba? Paano naman yung ibang kapitbahay mo ang meron naman mas maganda pa sa isang kapitbahay nyo, di ba? Sasabayan mo rin siya. Siguro ang the best dyan, no? It's a parenting, no? Magulang din ako. The best dyan is, of course, kung ano lang yung afford na ibigay sa bata, explain sa kanya bakit yung meron. Pangatlo, birthday parties na malaki. Birthday parties na hindi naman afford. Basta lang magpabongga sa birthday. Minsan lang naman daw kasi darating ang birthday na yan. Pero of course, maging reasonable. Parang hindi naman maganda na you celebrate memories of this birthday party. Yung naalala nyo is yung hindi nyo nabayaran na utang dahil sa handa ng birthday na yun. Or kung mag-aaway-away pa kayo after that birthday party dahil wala kayong pambayad sa inutang ninyo para sa birthday. Pang-apat, walang insurance. We want to live in a perfect world. Diba? Gusto natin perfecto ang mundo but sometimes the world is unfair. Minsan darating talaga ang sakit sa pamilya. Huwag naman natin gawing insurance ang ating kapatid, no? Or yung kapitbahay, yung kakaopisina. Minsan may mga magulang tayo na yun ang they will not get an insurance. So, kasi ang insurance policy nila is yung kanilang kamag-anak abroad, di ba? Na kung hindi magpadala dahil may sakit siya is maiinis, galit. No? So that's another mistake of our parents na hindi nila ginawa. Tapos naging insurance. Ang isa pa dyan, maging insurance policy nila yung kanilang mga anak din. Kasi may trabaho naman, kailangan mo magtrabaho ng mabuti. Kasi kung nasakit ako, suportahan mo kami. No? So, it's very, very important. Pero nakakaligtaan ng mga magulang natin. So, mag-comment nga kayo dito kung meron kayong mga magulang na hindi prioritize yung kanilang insurance to protect themselves in case of uncertainties, no? Lima dyan is yung walang emergency fund. Iba yung insurance, no? Bigger expansion. Itong emergency fund, it's parang fire extinguisher, pamatay sunog lang. Nasiraan yung sasakyan, kailangan mo ng pang-repair. Wala talagang naiiwan, ano? Even Australians, dito sa Australia, no? Nabanggit ko to sa last video ko na around 7 million Australians are living paycheck to paycheck. Sa Pilipinas, wala akong data doon, pero
kailangan din natin ng emergency fund. Kaya na nga ng mga building, mga restaurant, meron silang emergency fire extinguisher, di ba? Pamatay sunog. So ang emergency fund is very, very important din. At meron tayong mga magulang na hindi ginawa yun, na wala silang pamatay sunog. Kaya kung merong problema, takbo sa kapitbahay, kay mag-anak, kaibigan, kaopisina, para mangutang at ipamatay sunog o ibig sabihin pangpuno doon sa expenses na hindi nila pinaghandaan, mga emergency expenses, no. 6, not saving for college education of kids, no. Habang maliit pa yung anak, iba muna ang pinag-aaral, yung kamag-anak muna nila ang pinag-aaral kasi high school pa lang naman yung anak mo, yung college kung munang pumangkin ang pag-aralin mo, no. So kung high school yung anak niyo, darating ang time magka-college din yan. So dapat paghandaan din siya, no. Binanggit ko kanina, hindi naman educational plan din ulit. Ang GSIS o yung SSS o kung dito yung mga personal loan or salary loan, no? Na parang pag-college is straight away mangutang ka. Maaari siguro paghandaan na natin siya sa umpisa. At marami tayong mga magulang na inamin din sa amin, no? As na financial advisor, na sana pinaghandaan nila ang pag-college ng kanilang mga anak, no? Ito is playing as a banker to friends and relatives. Parang bangko. Meron daw, may isang magulang na inamin sa akin na para daw siyang bangko na pag may lumapit na kapatid is bigay kagad ng pera. Withdraw, kapitbahay na withdraw ng pera, di ba? Yung parang bankero, nagpapa-salary loan, nagpapa-emergency loan sa mga kaibigan, kamag-anak na dapat daw hindi nila ginawa. Ang masama kasi dyan yung hindi rin nagbayad, no? Kasi sinabi, sana hindi ko na lang pinautang yung sayang yung binigay ko na pera. So, meron tayo, mag-comment dito kung meron kayong mga magulang na nag-act like a banker. Parang bangko. Lagi na lang naglalabas ng pera para sa mga kamag-anak, kaibigan, kapuso man o kapamilya. 8, salary increase at saka bonus na sinisikreto nila sa other half nila. Meron yan, no? O baka meron din mga magulang dito na kasi may pambili personal expenses, pero salary increase and bonus, disclose sa pamilya ninyo, no? And then you plan for that big expense to together, no. 9, mag-comment yung mga may magulang na nabiktima dito. Pyramid scheme. Ito yung mga isa na inamin sa akin ng mga magulang na sinikreto nila sa anak nila, nag-member sila sa isang pyramiding at na-scam at nahiya sila. Alam mo, ang pyramid scheme is napakatagal na itong scam, pero hanggang ngayon is meron pa rin nabibiktima. Kasi baka meron kasing mga magulang din tayo na maaaring ang intention nila is tama, naloko lang talaga sila. So tayo, yung mga kayo na nakakapanood ng video na ito, na mag-ingat sa investment din. Nagkamali ang mga magulang natin dyan. Kung meron kayong magulang na nagkamali dyan, huwag natin sila. Maaaring ang intention nila at the start is to have a big income straight away. Dahil nga maaaring panghanda nila sa birthday mo or maaaring pang-pag-aral nila at yun lang ang kanilang way of saving money or making big money para sa pantulong sa inyo, pero mali nga naman talaga. So wag natin silang gagayahin, And then yung pang-10 natin is yung pang nagko-maker, yung mga magulang natin sa utang ng kaopisina, ng kaibigan, ng kapamilya, ng kapuso. And then yung kaibigan nila na yun is hindi naman nila inaral kung kaya namang bayaran. So di ba, pag co-maker ka, maaaring yung utang niya is magiging utang mo rin. Kung hindi nakabayad yung isa, ikaw din ang magbabayad, no? So it's a big mistake din. May mga magulang din na sinabi sa akin as a financial advisor na nag-co-maker sila and then nag-co-maker sa sarili nilang anak, sa utang ng kanilang anak. At yung anak is hindi naman kahit credit card niya, hindi niya kayang bayaran. Nag-co-maker siya sa mortgage, sa loan ng bahay, and then yung magulang na ngayon ang nagbabayad. So it's a big mistake. Yan ang 10 pagkakamali ng magulang natin na maaaring nahiya silang aminin. Ngayon nalaman nyo na, dinisclose ko na sa inyo. Kung may tinamaan dito, o meron kayong idagdag, no? Baka may nakalimutan ako, pero yun yung 10 common na dinisclose sa akin ng mga kliyente ko. With that, maraming salamat sa panonood and see you again next week.